kalma. If you wanna, shake if you wanna. Sige, alugin, alugin, alugin. Kalma, what you wanna, twerk if you wanna. Kabila naman. Hinahanap ko, paborito ko ako na nayanapin mo. Are you down? Let's go. Put it on my throat. Ikaw ay umita sa akin. Gabe! At simulan natin to guys, itong kay Tatay Ray siya naghihintay lang, sorry guys, nabubulol ako. Tatay Ray siya naghihintay lang kay Ruel at Rachel. O ito, grabe, title pa lang guys, no? Title pa lang nitong video na to. No, panoorin 1 month ago na to at panoorin ninyo ito kay Vincent Calyada. Sa mga nag-overthink dyan at talaga naman todo, di mo alam kung saan hinuhugot yung mga, katangahan eh. Baka yung utak nandun sa, kalyo eh. Ito, pakinggan nyo to, Tatay Reza naghihintay lang kay Ruel at Rachel. Nasaan ang mga tanga na nagsasabi na si Ruel daw ay wala nang hihintayin? Sabi nga ni Rachel ewan ko guys, di ko alam talaga maintindihan eh. Sabi nga ni Rachel, papunta po tayo dyan. At ang tatay ko po ay naghihintay na lang sa amin. Nagdadalawang isip po kung sasagutin ko si Ruel kasi nga nangako siya kay Kalinga Prab. At during that time, magsi-17 pa lang siya. Ibig sabihin, 16 years old pa lang siya. Ibig sabihin, yung decision making niya ay medyo naguguluhan siya. Kaya nga lang, ito na nga, papunta na siya ng 18 years old. Dalawang isip na siya. Ibig sabihin, mababali niya na yung kanyang promise. Ang dali bang, mahirap bang intindi? Madali, di ba? Kaya nga niya pinatagal, dapat nung 17 pa lang sinagot niya na si Ruel. Kasi nga kung iisipin mo, noon pa lang meron na talaga silang nararamdaman sa isa't isa. At hindi lang basta MU yun. At sinabi na nga ni Ruel, ang linaw eh. Diba? Sinabi ni Ruel yun. Nasaan ba yun ako ni Ruel? Nasaan ba yun? Oh, di ba sabi ni Ruel, bawat isa as special someone. Ganyan. Okay. Mukhang kami na walang label na. Wow. Namin bawat isa as special someone. Ganyan. Okay. Mukhang kami na walang label na. Wow. Oh, di ba? Mukhang kami na walang label. Ilang months na yung interview ni Kalingap Dan kay Ruel of Malalag. Parang kami na pero walang label. Kaya nga dalawang isip na si Rachel, nagdadalawang isip po kung sasagutin ko si Ruel sa pagka-18 niya. Kasi nga nangako siya. Pero hindi niya sinabi, hindi niya sasagutin, mga tanga. Sabi nga niya, papunta na po tayo dyan. Kung ako kay Rachel, sabihin ko, tanga-tangan nyo. Sabi ko na pupunta na, pag doon papunta, tapos si Tatay Rachel, naghihintay lang kay Ruel at Rachel, What the fuck? Anyway guys, pasakitin pa natin ang ulo at ang ulo ng mga basher. At i-react natin itong video ni Vincent Calyada. Play natin to ha. Opo. Yan kasi sila maligaya. Yes. Kaya pa nagpakita ka lalo ng tanong. Ano mo na lang na masaya ka? Yes. Sa ginagawa din nila. Tama yun tayo. Diba? I-priority natin ang kasiyahan. Huwag tayong dapat malungkot. Diba? Wala naman tayong ginagawang mali. Diba tayo? Oo. Kung anong ginagawa niya sa'yo, pakita mo masaya ka. Yes. Dahil masaya siya sa ginagawa sa'yo. Diba? Masaya. Di nyo? Masaya siya sa ginagawa sa'yo. Ibig sabihin, masaya si Rachel kay Ruel. Ang tatanga talaga. Rose, bumalik ka na. Nanggigigil ako sa'yo, Rose. Isama mo na rin si Teresita. Balik ka na, Rose. Gagawin kitang bulaklak. Gusto kong pitasin ng pagmumukha mo unti-unti. At pipiliin ko, I love you not. I love you too, I hate you too much. Sa talagis, parang mukha mo, gagawin kong bulaklak, Rose. Ang tanga-tanga mo, Rose. Balik ka na, Rose, ha? Natuloy na natin to.
Tama yan, tay. I-share mo lang sa kanya yun. Yan. Yung kasiyahan niya. Yes, oo. Masayakan lang yun. Grabe, saludo. Yan ang totoong tatay. Talagang very supportive sa kanyang anak, 'di ba? Pero yung mga basher, hindi naman kaano-ano, hindi naman kadugo. Kung makapagsalita, akala mo day pa yung tatay eh. Yung magulang ni Ruel, yung magulang ni Rachel, wala nga sinasabing hindi maganda eh. Tapos kayo kung ano-ano, sa mga sampid lang naman kayo, tapos magsasalita kayo kung ano-ano, ng mga sakit, ng mga masasakit pa sinasabi nyo. Agig sa pusay. Rose, huwag ka magpapakita sa likod ko, sasampalin kita. Wag mo akong tinatakot, Rose. Nakakatakot ang mukha mo. Tuloy natin to. Taga po tatay, alam mo tay, napaka-supportive mong tatay, ano? Sa ngayon tay, may tanong ako tay. Ano tanong mo? Kamusta na po si Roel and Rachel? Ay, yan ang gusto ko. Ano lang, dati man lang din sila. Dati man din. Naghihintay man lang yata yan. Allah ka! So, ito yung karugtong. Kung titignan nyo to guys, ito na yung sagot. Sa mga tanga, panoorin nyo to, bilis. Dahil i-share nyo tong video na to, i-share nyo ha. Grabe, ito yung sagot. Uulitin natin ha, para sa mga tanga. Para maintindihan nila na talagang Rochelle lang sa kalam. Para sa mga tanga ha. Rose, balik ka na. Panoorin mo to, Rose. Teresita, panoorin mo din to ha. Tsaka sa mga katulad mong mga pagmumukhaan, mga katulad mong mukha, ha? Tuloy natin to. Kamusta na po si Roel and Rachel sa ngayon para sa itay? Ano lang, dati man lang din sila. Dati man din. Natin, i-detail natin. Sabi ni Vincent Calyada, tinanong niya, kamusta po, kinakamusta niya yung Rochelle? Okay? Tanong ako tay. Kamusta na po si Roel and Rachel? Malinaw. Sino yung tinatanong niya? Si Roel at Rachel. Hindi si Rose, ha? Walang kinalaman si Rose dito. So, malinaw, ang tanong ni Kalingap Vincent dito, no? Si Roel at Rachel. Okay, ano sagot ni Tatay Raysan? Ngayon, para sa itay. Ano lang, dati man lang din sila. Dati naman din sila. Kasi hindi siya nagtataga, hindi siya maano sa Tagalog. Ang sa akin guys, kung mali ako, i-correct nyo ako ha. Huwag nyo ako tatakutin sa pagmumukha ni Rose ha. Nagkapobya na ako dun eh. But Sir Mers, ang pangit eh. Anak ng pating oh. Anyway, dito sinabi ni Tatay Raysan, dati namang sila. Siyempre, opinion lang naman ng tatay. Ito din natin alam kung ano yung pagkakaintindi. Siyempre, hindi naman siya nakikialam eh. Pero dito, ang tingin ng Tatay Raysan, sila na talaga. Tingnan nyo guys, dati naman sila. Ulitin natin. Kamusta na po si Roel and Rachel sa ngayon para sa itay? Ano lang, dati man lang din sila. Dati naman din sila. Kung ako titingin, sa Tagalog, matagal na sila. Parang matagal na sila. Dati pang sila. Okay, ulitin natin guys ha, para malinaw. Diba? Ngayon tay, may tanong ako tay. Kamusta na po si Roel and Rachel sa ngayon para sa itay? Ano lang, dati man lang din sila. Dati naman din sila. So, kung ako, para saan lang to? Baka mali ako. Sila na. Matagal na. Bakit tayo? Kung sinasabi mo matagal na sila, anong sasabihin mo doon? Kumbaga, bakit? Matagal na sila. So, ano na lang gagawin nila? Ano na lang po ang kulang? Man din. Naghihintay man lang yata yan. Kita niya? Sabi niya lang naman niya naghihintayan na lang ata. So, hindi siya sure kasi,
Di ba hindi naman siya nangingialam eh. Hindi naman siya, Rachel, anong pinag-uusapan niyo ni Ruel? Patingin ng cellphone mo, patingin. Anong sinasabi ng lalaki na yan? Papa, sinabi niya ni Ruel, pangit daw ni Rose. At diring-diri po sa pagmumukha ni Rose. Kaya sinasabi niyang gusto-gusto niya si Ruel. Walang paki si Ruel, nasusuka. Joke lang yun. Pero guys, ito, lumalabas kasi, hindi siya nakikialam sa anak niya at kay Ruel. Although, updated siya. Nakikita nyo, updated yung tatay, pero hindi siya nakikialam o meron siyang set of boundaries. Kaya sabi sa kung tatay yan, bakit akala ko ba nakikialam siya, ba't di niya alam? Kung di ka rin naman tanga. Kaya nga may natawag na boundaries eh. Pag sinabing boundaries, ginaguide mo sila, pero pagdating sa ibang bagay, sa mga pag-uusap nila at kung ano-ano man o kung naglalambingan sila dyan, nako, ito na naman, yung lambingan gagawin kalandian. Sinabi daw ni Tatay Raysan, naglalandian daw. Pero ang totoo naman, sinabi ni Tatay, naglalambingan daw. Gago talaga itong mga walang yan to, no? Okay, di ba? Ibig sabihin, meron siyang set of boundaries. Alam niyo yung yung sa dalawa. Pero ang talagang niya dito, may ata na siya. Ata. Di ba? Naghihintayan na lang yung dalawa ata. Ulitin natin guys, paulit-ulit daw kasi kailangan gawin kasi ang daming bobo at tanga eh. Alam niyo naman sa panahon ngayon. Diba? O, play natin ulit. Para sa itay. Ano lang, dati man lang din sila. Dati naman din sila. So, matagal na sila. Tapos, Naghihintayan man lang yata yan. naghihintayan na lang yan. Parang sinabi niya, naghihintayan ata na lang yan. Ibig sabihin guys, hintay na lang. Ano masama sa paghihintay? Sabi sa ayoko na kay Ruel at kay Rachel. Si Ruel na susuportahan ko. Ulang nang maasaan kay Rachel. Kasi pinapaasa niya lang si Ruel. Ginagamit niya lang ito. Ano ba naman pag sinabi naghihintay, may aasahan ka, tanga. Sobrang mga tanga, no? Pray muna natin to. Tay, ikaw din naghihintay ka. Sa akin, bahala sila. Di ba? Lagi kong sila. Yes. Di ba? Yung tatay nga, bahala na sila. O sinabi ba niyang hindi ako papayag. Hindi dapat matuloy yan. Pero bakit sino hindi papayag? Mga basher. Kasi pag nangyari yan, guys, ito opinion ko lang to, no? Pag nangyari kasi yung pag-aaminan nila at magiging official, maraming iiyak. At ang masakla, puno na naman ng hospital. Yung mga basher nasa ICU. Naghihingalo. Hindi nila matanggap na ang Ruel at si Rachel ay sila na. Pero hindi natin alam kung kailan. Basta ako, sapat na yung nakikita kong nagmamahalan sila. Sagutin man sa 18 o sa matagal na panon, okay lang. At least nagpa-paper dance. Tanungin mo si Rose at si Teresita. Talagang mga pangalan pa lang, no? Napansin ko, no? Pangalan pa lang, mga chismosa na, no? Mga chismosang walang wifi. May wifi man, nakikikabit lang. Mali-mali pa. Nak ng pating, no? Ay, sobrang di ko talagang maintindihan itong mga to. Tuloy na natin, baka lumabas si Rose sa likod ko, eh. Masaya na ako kay Tatay Raysan. Tuloy natin to. Basta ako, at tiwala ko talaga, andyan lang. Yes. Magbabago yan. Itiwala ko, andyan lang. Hindi magbabago yan. Pero itong mga basher, talaga anak ng pating, sila yung nagbabago ng sitwasyon. Ulitin natin to guys, ha. Andito yung tiwala ni Tatay Raysan. Ulitin natin. Basta ako, at tiwala ko talaga, andyan lang. Yes. Magbabago yan. Hindi magbabago yan.
No, it cannot be altered. It cannot be changed. Hindi mababago yan. Mali na, ayan mga Rochelle fans, huwag na kayo mag-overthink. Tatay Rachel na nagsasabi. Hindi magbabago yan. Rose, balik ka na. Parang gusto ko nang manampal. Sama mo si Teresita. Ay, talaga naman. Talaga sila pag sila. O, di ba? Ano kung magagawa din. Pero kala ko tayo, naghihintay ka din na maging sila eh. Madating na lang. O, di ba? Naghihintay na lang talaga sila. O, di ba? Ang linaw niyan, guys. Naghihintay na lang talaga sila. Talaga si tatay, botong-boto. Naman, siyempre Vincent talaga. Di ba? Lahat tayo botong-boto eh. Diba? Tayo. Kasi si Vincent Calyada, Tatay Raysan, ako. Botong-boto kami. Di ba? Botong-boto kami dyan. Sige. Talagang bilib na bilib ako sa itay. Nakakaangang ganyang magulang na talagang napaka-supportive. Dapat ganun lang talaga. Kumbaga, wag lang sasaktan. Maglulubuin. Ano po? Kasi yung mga anak ko, kung sino baga gusto nila, ako nahadlang. O, di ba? Basta, Tama yun. Paya ko lang lagi sa kanila, magtapos sila ng Pag-aaral. Yes, yun ang pinaka-the-best. pagdating baga ng panahon, kahit baga ganito. Nakita nyo guys, ito. Linawin natin. Si Tatay Raysan payag siya kahit magka-boyfriend si Rachel. Malinaw, di ba? Sinabi niya, kung magiging sila, hindi naman niya pipigilan eh. Basta ang payo niya, maapagtapos ng pag-aaral. Ay, Sir Merzano, paano yung nag-aaral yan? Hindi na siya makakapag-focus. Depende kasi sa tao yan. Huwag niyong gayahin si Rachel sa ugali niyo. O, hindi ko naman binibida si Rachel. Pero syempre, nandun dapat mag-ingat na lang sila. No, pero sa akin kasi, kung ako tatanungin nyo, Sir Merzano, paano yan? Mag-aaral, tapos magbo-boyfriend, hindi masisira pag-aaral niya. Tapos engineering pa yan. Bakit? Natuturuan mo ba ang puso ng isang tao? No? Ibig sabihin, pag nag-aral ka, ibig sabihin, dapat huwag ka maging masaya sa buhay mo. Mali yun, guys. Ang totoo niyan, guys, kahit sabihin na natin na nag-aaral ka at talagang kung nagmamahal ka, okay lang yan, sagutin mo. Kasi may mga classmate ako, guys, nag-aaral ng engineering, sila. Kahit mga katrabaho ko, naging mga asawa nila, from first year college hanggang nakapagtapos ng engineering, sila. Pero nagkaroon ba ng problema? No, yung lalaki maganda yung trabaho, yung babae maganda yung trabaho, kumikita sila ng malaki. Pero nasira ba yung pagmamahalan nila? Engineering yung guys, engineering yung kawork ko yun, katrabaho ko. Tapos yung asawa niya is IT. Magkano sahod ng mga yan dito sa Singapore? Di tulad ni Rose, kahit nasabihin mo na sa ibang bansa, mukhang tanga. Bawal ang pambili ng asukal eh. Dapat yung bumili ka ng asukal para magkaroon ka ng asukal sa utak. Bili mo batong panghilod, nalilibugan ka. Di ba? Ganun lang yung guys eh. Tuloy natin to. Kaya ako, tatanungin nyo, Sir Merzano, payag ka ba na si Rewel at si Rachel maging sila? Payag ako. Kahit nag-aaral ng engineering yan. Bakit? Porket ba nag-boyfriend? Katapusan ng mundo? Marami dyan nakapagtapos, may boyfriend nga nung college eh. Kung kayo, hindi kayo lumandi nung college huwag niyong gayahin si Rachel. Hayaan niyo siya, buhay niya yan eh. Pwede naman magsabay, ma-inlove ka, tsaka nag-aaral ka, pwede naman ah. Bakit bawal ba gawing inspirasyon si Ruel at Malalag? Sir Merzano, hindi mo alam ang utak ni Ruel kung kailan maghihintay yan. Bakit? Alam mo din ba utak ni Ruel? Ibig sabihin ba, ang ugali ni Ruel, pwede hindi siya makapaghintay? Pwede pa rin naman maghintay yan ah. Di ba guys, di ba? Ibig sabihin, kung hindi siya maghihintay, hindi niya mahal si Rachel. Ganun mo, di pa sinabi ko, nga, baka hindi makapaghintay si Ruel. Ibig, parang sinabi ko, wala akong tiwala kay Ruel. Siyempre, may tiwala kay Ruel, sasabihin ko, kaya niya talaga maghintay. At panalangin ko sa Panginoon, na sana, magkatuluyan yung dalawa, at makapaghintay, at makapagtiis silang dalawa.
Kasi, alam nyo guys, para sa akin kasi, no, nagtitiwala ako kay Ruel, hindi ako negative mag-isip. Kasi naniniwala ko na si Ruel of Malalag is kayang-kaya niya magtiis at maghintay. Yung sa pag-aaral na nakapokus siya eh. Biri mo, ginibab niya yung relasyon niya para makapagtapos. Much more, no? Kung i-give up mo, sabi na natin 6 years. For example, 6 years ang engineering, 6 years. Yung 6 years na yun, guys, madali lang yun. From 6 years, nakapag-invest na sila. Maganda ang buhay nila. Huwag sila magmadali. Kayang-kaya niya maghintay. Ano ba naman sa 6 years? Parang investment lang yan. Kung gusto mo magkaroon ng magandang pamilya, maging successful sa buhay, ano ba naman mag-invest ka ng 6 years? Maghintay ka. Diba? Kesa hindi, magmadali sila, tapos walang patutunguhan ng kanilang buhay. Kasi maaga sila nag-asawa. No? So, ang sinasabi ko lang dito, 6 years na, babilis lang yan. Hintayin niya si Rachel. Along the way, at syempre, panalangin ko, hindi ko naman sabihin pwedeng, Sir Marsana, sigurado ka. Hindi ko sinasabi sigurado ako. Kaya nga lang, hindi ako yung mag-overthink. Nagtitiwala ako sa kanila. At the same time, pinapanalangin ko na magawa nila yung dapat nilang gawin sa buhay nila. Ang mahalaga lang, ituloy nila ang kanilang pagmamahalan na walang kaipokritohan katulad ni Rose. Namimiss ko na si Rose. Di ba guys? Tama ako? Tama ako. Tuloy natin to. Ito na, may nagtutulong na. Hindi naman habang buhay magandang No, di ba? Kasi, Oh. yung sa future man nila yung para yung pag-aaral nyo para sa kanila yung panagpapamilya. Tama. Yes. Exactly. Agree ako doon. Sa lalaki ko. Sabi ko, mag-aral ka. Opo. Kasi sa Si Ian. hanggang buhat-buhat ka dyan sa initan. Opo. Yan mo si Papa Mukha ko ngayon, hanggang ngayon. Oh, yan. Pa din. Ay, yun talaga yung nasanay tatay sa trabaho dati kasi Di ba guys? Di ba? Napakabait ang tatay na to. Kay si Ian, ayaw niya umitim. Kasi ako guys, sinasama ko ng tatay. Ganun edad ako ni Ian. Sinasama na ako ng tatay ko sa construction. Sir Marcel, di ba masama yun? Child labor? No, hindi. Totoo batas. Kaya minsan, alam niyo guys, hindi ko inaan yung batas. Nag-ano ako sa batas. Pero, no, paano yung batas sinasabi, child labor? Kasi sinama ka ng tatay mo sa construction. Pero anong matatanggap mong tulong sa government? Wala. No, sino kami? Lalapit ka dun sa government. Noon, nung panahon na yun guys, pupunta kami sa government, mangingin kami ng pambigas. Baka sabihin, lakas-lakas ninyo, wala kayong mga trabaho. Pambigas lang, nangihingi pa kayo sa gobyerno. So kami naman, siyempre, mahirap lang kami. Sinasama ko lang tatay ko kahit papaano meron siyang mautusan at di nakukuha ng labor. Sinasama ko tatay ko kahit binata ko nun guys. Minor de edad ako nun. Kaya nga sinasabi nila yun yes, I respect yung batas natin. Yun nga lang, anong gagawin natin kung ang gobyerno ay hindi nakakatulong sa mga taong mahihirap? Kasi ako, lumaki kami mahirap guys eh. Kung hindi ko na ginawa yun, tulungan ko yung tatay ko, wala kaming kakainin. Mababaong kami sa utang. Okay sana yung utang namin babayaran ng gobyerno. No eh. Hindi eh. Pero sinisisi ko ba ang gobyerno? No. Gumawa kami ng sarili ng paraan at nagsumikap kami. At yung tatay ko, nabilib ako. Parang si Tatay Raysan. Si Paring Raysan. Diba? At tama yun. Kung sa kanya, ayaw yung anak niya lalaki na si Ian mangiti, magbubuhat-buhat. Kahit naman ako tatay, ayoko ng ganun eh. No? Mas maganda, mag-focus siya sa pag-aaral. Yun din ang bilin ng tatay ko sa akin. Mag-focus ka sa pag-aaral, huwag mo pabayaan ng pag-aaral mo kasi pag pinabayaan mo yan, ikaw ang talo, hindi kami. Kami mga magulang mo, sanay kami sa hirap, pero paano kayo? Ikaw, pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, kawawa ang anak mo. Anong kakainin? Saan titira yan? Sa bangketa. Kaya ako noon, nagsumikap ako, at tama, hindi dahil ini-spoil yung anak ngayon, no eh. Kasi totoo guys, napakahirap ng trabaho ni Tatay Raysan. Subukan yung magbuhat-buhat ng mga semento, ng mga bakal-bakal. Ewan ko na lang kung loob na isang araw, baka lagnating ka. Baka umayaw ka na. Kaya nga nangatim si Tatay Raysan, nagkasakit eh. Di ba? Pero ganoon talaga guys eh. Kasama yung sa sakripisyo ng isang magulang. Kaya yung mga magulang dyan na nagkakasakit, at talagang dahil nagkasakit sila dahil sa sobrang sipag at pag-aalaga sa anak, samahan na ba kayo ng Panginoon? At talagang I'm proud of you, namimiss ko ang tatay ko dahil ang tatay ko kahit mahirap kami, no? Kahit yung construction ng worker ng tatay ko, proud ako sa tatay ko. Kahit hindi siya ganun perfecto, at least kami binuhay niya kami. No, yun ang pinaka-importante at yung paghihirap na yon, sinuklian ko
ng pag-aaral ko na maayos, inayos ko yung pag-aaral ko, inayos ko yung buhay ko, kahit medyo pasaway ako noon. Ganun lang yun, guys. Kaya ako naramdaman ko dito si Tatay Raysan. Tama ako. Tuloy natin to. Hirap baga ng buhay po baga. Kaya sabi ko, mag-aral ka mabuti, talala, sulo-sulo ka. Yes. Kasi Oo. ang lalaki, talaga yun ang magbubuhay ng pamilya, di ba po? Tama Ano yun. pinapangaral mo tatay lagi sa kanila? Yan lang lagi ko sabi sa mga anak. Pero ikaw pala tatay, naghihintay ka pala kay Rachel at Rowell na maging sila. Ay, kung talaga. O, di ba? Grabe yun. Sa malinaw, ito yung revelasyon ni Tatay Raysan. Naghihintay na lang na maging sila. At okay sa kanya as long as huwag niyang papabayaan ng pag-aaral. Sa malinaw, guys, payag po si Tatay Raysan na maging sila. Kung sila talaga. Pero, as long as hindi niya papabayaan ang kanyang pag-aaral. Kaya nga sabi ni Rachel, nangako siya kay Kalinga, pero ngayon nagdadalawang isip na siya. Pagtungtong ng 18, maaari talaga at may taas ang chance para sa akin. May chance na sagutin niya si Ruel of Malalag. Kasi sinabi niya, papunta tayo dyan. Pero sinabi niyang, matagal pa po. Huwag niyo munang pero papunta po tayo, matagal-tagal pa. Hindi, sabi niya, papunta po tayo dyan. Para sa akin, malapit na yun. Di ba? Kung hindi na, kung mali ako, still okay pa rin. Kasi nagmamahalan sila, wala naman pakailan kung sagutin niya, hindi si Ruel Nasa kanila yung karapatan nila yun, pero ako masayang-masaya na ako sa nakikita ko. Nakikita ko yung dalawang manok naghahalikan. Okay na sa akin. Basta may manok nagkikis, okay na sa akin. Tutukaan yung dalawang manok, grabe. Tuloy natin. Hindi mo na ako kagaya nung ibabaga na. Yes. Kontra ng kontra. Yeah. Lalo lugod mas, yan. Di ba? Masarama ang loob niya, makakaisipan ng kung ano-ano. Oo. Tama. Di ba? Tama naman siya dyan Ito guys, sa mga magulang. Kaysa kontra ka ng kontra, ihigpitan mo ang anak mo. Baka lalo mas mapasama pa sila. Kasi hindi sila magsasabi, magtatago yan. Pag nagtago yan, silang dalawa lang, paktay na. Kung ano-ano nang naiisip. At least yan, pag nagpakita yung lalaki sa bahay ninyo, okay lang, secured ka. Mapapagsasabihan mo, di ba, mga ganong bagay guys, pero at least si Tatay Raysan matalino, no? Yung iba nagpipiling mayaman sa ibang bansa, tapos akala mo kung sino, pero bobo, no? Di bali na sa Pilipinas, basta wag lang bobo. Di ba, Rose, namimiss na kita, Rose. Tuloy natin to. Iwan mo na lang ng kung talagang sila, din sila. Tama. Pag-ayos lang kayo pag-i-school na. Di ba? Mas patuloy natin. Kung sila, basta ayusin lang ang pag-aaral. Ulitin natin yan. Baka sabihin, gawa-gawa ko. Tignan nyo guys, sila, basta pag-ayusin yung pag-aaral. Tama. Payuhan mo na lang ng kung talagang sila, din sila. Payuhan na lang. Pero kung sila. Tapos tayo, pag-ayos lang kayo pag-i-school na. kung sila, basta mag-ayos lang sila ng pag-aaral o pag-iiskwela. Di ba ang linaw? Buti nakita ko itong interview ni Vincent Caliada. Ito guys, seryoso ako sa mga tanga, sa mga umiiyak, talagang takot na takot, nag-overthink. Panoorin niyo po itong reaction video ko. Dito lang yan kay sa Marzano TV. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Alright, tuloy natin. Opo, tama yan. Mas porsige nilang makatapos. Kagabi nga, dito na naman na si Ruel. Opo. Ewan ko lang tayo, sana bukas hindi busy si Rachel at saka si Roel. Kasi marami nag-aabang para sa part 4 ng interview ko sa kanila. Ayos. So bala ko, magluto na lang tayo dito, kain-kain lang tayo, tapos yun, linggo. Pero sabi daw ni Rachel, mga 6, mga quarter to 7, available na po siya. So tama-tama, gabihan na lang po tayo Jaming-jaming tayo dito. Mga linggo, tama yun. Pero sabi niya, ngayong Biyernes daw po, itatry natin. Pag Biyernes na available po siya, i-ano natin. Oo. At ang uwi ang baga niyan, Gabi na daw 30 yata. Nag-aano ata sila sa research, nagde-depend sila. Ewan kung may depend siya ngayon. Mapasok yan ngayon. Salamat tay. Salamat sa konting interview. Interviewin ko din si Rachel bago siya pumasok. Kaya
Kaya salamat na lang din sa mga nagpapapasyal sa amin. Thank you sa inyo. Na Yun. marami. The next vlog, shoutout. Ate Laila Mendoza, Ang daming shoutout. bisita lagi yan, tay. Ang daming bisita nila Rachel, ano. Kung saan-saan pang lugar. Ibang bansa pa, di ba? Jess Journey, shoutout pala. Miss Ireland, shoutout. Dami na. Team Sugod, shoutout. Basta madami na nagpunta dito, tay. Si Lula. Pang-tatlo sila pitaan. Meron pa, ito nakasasakyan. Yung galing, galing. Naghalit. Si Rachel. Rachel. Ganda ni Rachel dito, ah. Pinapunta dito dahil yung mga supporters mo. Sobra. Pinapunta din ako dito. Kamustahin kita. And then, syempre, kailangan mo ng advice. As a Kuya Vincent mo ako, di ba? So, ayan, nabalitaan ko nga na nababash ka. Ano ba mga nangyari? Opo, nawawash po ako ngayon. Pero hindi ko lang po masyadong inaano. Pinapansin. Iniintindi. Tama. Tapos, kumbaga po, iniintindi ko pa rin, iniintindi ko pa rin po yung advice niyo din po sa akin. Tama. Intindihin, tsaka yung sabi po lagi na papa, malangga. Kasi ibang tao rin po yung sabi sa akin ko rin intindi. Mas long as daw po na wala akong tinatapakang tao. Tama. Tama yun. Huwag daw po akong mag-ano. Huwag ko daw po silang intindihin. Tsaka po, salamat po kasi nagpunta po kayo dito sa bahay. Pinuntahan niyo po ako para kamustahin at bigyan po ng advice. Nice. Tapos, thank you po talaga. Hindi ko po in-expect na pupunta po kayo ngayon. Oo. Siyempre, as a kuya mo, gaya ng sabi ko, pupuntahan kita kasi kailangan mo ako. As a kuya ba, siyempre kailangan payuhan mo yung mga nakakababata mong kapatid, mga ganyan, tulad mo. Yun nga, naawa ko sa iyo kasi nga nababash ka kung ano-ano mga pinagsasabi sa iyo. Pero tama yun na hindi mo nakakalimutan yung sinabi ko sa iyo, na kalimutan mo yung mga ganun pambabash. Hayaan mo lang hanggat sa wala kang ginagawang mali. Tama. Wala kang tinatapakan tao. Yes. Tama yun, ano. At ayan, maraming nagre-request ng part 4. Kailan mo ba sila mabibigyan ng part 4? Bukas. Bukas. So, ayan. Dito na lang tayo. Dito na lang. Saan nyo gusto? Surprise. Ganda ni Rachel dito, guys. Hindi ko pa ito napapanood actually, guys. Nakakatuwa lang, ano. Buti napanood. Actually, guys, timing din sa mga nangyari ngayon. Maganda to na ma-react at makita ng mga viewers. Nalan tayo. Sige. Para kasi maraming supporters ang Rochelle. Mga iba-ibang community na nag-ano talaga na magkaroon daw ng part 4. So, Tanungan. Magre-ready na sila, ano. Ayos. So, ayan, may tanong pa pala ako sa iyo. Ano yung na bago sa iyo since 2023 hanggang ngayon sa 2024? Magandang tanong, Yung bago kayo ma-vlog. Nabago po yung yung ano po namin, yung buhay po namin. Kumbaga po ay parang iba na po sa ngayon talaga. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa Team Kalingap. Ayun, nakita nyo? Papasalamat siya palagi. Ano po sa inyo, kay Ate Shirley. Tapos, syempre, kay Kuya Rag, kay Ate Edna, kay Kuya Val. Sa buong Team Kalingap po, nagpapasalamat po ako sobra-sobra kasi hindi lang po bahay ang nabago sa amin. Kasi, pati po yung nagkaroon din po ako ng channel. At doon din po kami kumuha ng income po namin, ang gastos dito sa bahay, sa school. No, di ba? Kaya nagsasabi na ginagamit ni Rachel si Ruel. Una nagpasalamat siya kay Kalinga Prab. Hindi niya inano si Ruel dito, ang binida niya si Kalinga Prab. Kasi totoo naman, guys, because of Kalinga Prab, nagkaroon siya ng sariling channel din. With guide of Ruel of Malalag. So, ako kasi nakikita ko dito yung respect ni Rachel kay Kalinga Prab. At tama naman din yun. Ulitin natin guys, at the same time, yung YouTube channel niya, guys, hindi naman kung nakikita niyo naman yung YouTube channel ni Rachel, talagang sariling sikap niya Hindi mo guys, sariling sikap ni Rachel yung kanyang YouTube channel. At makikita niyo yung ba, 'di ba? At alam naman natin na siya mismo nag-edit. O paano ginagamit? Sana si Ruel mismo pinapa-edit niya ng YouTube channel niya. At most of the time yung mga video niya talagang content niya yung sarili niya, 'di ba? At magla-live siya, 'di ba?
Pero may mga content siya kasama niya, pero most of the time talagang sarili niya. Ibig sabihin, kung ikaw titingin, hindi siya nagtitake advantage. 'Di ba? Yung mga tanga lang ang nagsasabi na nagtitake advantage si Ratio, which hindi naman talaga totoo. Ulitin natin to guys ha. Unang-una nagpapasalamat siya kay Kalinga Prab. At syempre, na pinapakita niya rito yung sariling YouTube channel niya, doon siya nakakakuha ng income. O tinatawag na source of income. No? Okay, tuloy natin to. Nagkaroon din po ako ng channel. Guys, ulitin natin yung nagpasalamat siya kay Kalinga Prab. Kuya Mal. Sa buong team Kalinga. Ayan, sa buong team Kalinga. Para maintindihan na, baka sabihin naman, di nagpapasalamat. Ma-issue yung iba, no? Naknapati. Play natin. Tapos, ano po sa inyo, kay Ate Shirley. Tapos, syempre, kay Kuya Ram, kay Ate Edna, kay Kuya Val. Sa buong team Kalinga po. Right. Salamat po akong sobra-sobra kasi hindi lang po bahay ang nabago sa amin. Kasi, pati po yung nagkaroon din po ako ng channel. Oh, di ba? Pinapasalamat niya kay Kalinga Prab yun yung pagkakaroon ng YouTube channel niya, di ba? Ay, nako talaga mga tanga. Hindi ko alam kung saan nila hinuhugod yung katangahan eh. Ay, grabe. Yung utak ata nila mga kalyo eh. No? Tuloy natin to. Doon din po kami kumuha ng income po namin, Ang gastos dito. panggastos dito sa bahay, sa school, Diba? sa iba pa pong bagay. So, yun yung pinapasalamat mo. Sobra po. Wow. Salamat. Diba? So, na-appreciate namin yun. Siyempre, ako nga, sabi, Kuya Vincent, no, sobrang masaya nga ako sa iyo kasi mas naunahan pa ako kahit matagal. Pero, okay yun na. Wala ang yun. Mas proud pa nga ako sa iyo. Oh, di ba? Pero kita nyo guys ha, Vincent Calyada, mas proud pa ako sa iyo. Di ba? Pero yung mga basher talagang kung anong binabato kay Rachel, sobra talaga guys. Minor de edad dyan. Pag nag-sweet na sweet yung dalawa, oy Rachel, distansya, sweet ka pa. Rachel, distansya, minor ka pa. Ganun sila. No, porket alam nila si Rachel sa si Ruel, mahal nila yung isa't isa kahit walang label. No, pero ganun kayo. Pero kapag mga paninira at talagang pang-atake na walang mga basis, walang basihan, wala kayong pakialam kahit sabihin yung puk-puk, kahit sabihin yung nanggagamit, kahit sabihin ninyong si Rachel ay walang utang na loob, si Rachel hindi nagpapasalamat, si Rachel ganito, si Rachel ganyan, si Rachel ganito. Mga bobo. Puro kayo ganon. Pero hindi nyo iniisip na minor de edad ang binabash nyo, mga tanga. Kung tutuusin, dapat nga mga makulong kayo, mga tarantado kayo eh. Ang tatandaan na ninyo at ang binabanatan ninyo minor de edad, di nyo ba intindihan yung mga tanga? At ang lalakas ng loob nyo gawin yan sa mga iba-iba't ibang live dito sa social media, mga tanga kayo. Tutuusin, pwede kayo idemanda ni Rachel eh. Minor de edad yan eh. Sabihan mo ang pok-pok? Sinabihan mo pok-pok? Hindi. Sinabihan mo. Sinabi mo siya si Magdalena. Tarantado ka, pwede kang ikulong. Dahil sinabihan mo ang pok-pok. Kahit sabihin mo hindi word for word na pok-pok. Pero ikinumpir mo siya sa Magdalena, na si Magdalena ay nasa Biblia na nalaging pok-pok. Pok-pok yun eh. Ikaw dapat makulong, tanga ka. Marinig mo sana to, tanga mo, bobo. Dapat makulong yung mga basher na yan, guys, totoosin lang. Pero pag sweet yung dalawa, hoy, Ruel, pa yan, may do-de-de dyan, distansya kayo. Puro kay ganun. Meron bang sasabi, kung ako anak niya si Rachel, hindi ko pagmamalaki yan. Minor de edad dyan, ginaganyo. Kayo mga matatanda kayo. Sawayin nawa kayo ng Panginoon sa pinaggagawa nyo, mga tarantado kayo. Tama ako. Suli na natin to guys, sakit ng puson ko. Hey Rose, namimiss na kita, Rose. Sa Teresita, namimiss na kita.
Gusto ko kayong gawing bola. Bola, pag sinipa mo, pupunta ng Pluto. Ay, nako, sobrang katangahan talaga. Tuloy natin to. Isa sa mga natulungan ko, naging successful na. Basta lagi mong tatandaan, laging ang paa nasa baba lang ha. Huwag magbabago. Yes, so. Basta kapag may mga problema, huwag magbabago. Sa akin, nandito ako. Yes. Yan ang kuya mo. Alam mo po, minsan, may nababasa ako na nagbabago daw ako. Pero sabi ko sa sarili ko, natanong ko, nagbabago na ba ako? Tsaka, ito na naman yung nagbabago daw si Rachel eh. Ne, putulin kita nene ah. Sabi niya nagbabago daw si Rachel. Kasi nga naman yung damit nagbabago na. Gusto nila si Rachel, nung itsura niyang mahirap, dapat mahirap din siya. Dapat yung itsura niya mukha siyang kawawa. Hindi pwede si Rachel magbago. Bawal. Kasi pag nagbago siya ng damit, magbabago ugali niya. Yung ganung pag-iisip, utak tanga yun. Yung artista nga, dati ang itim si Nadine Lustre. Nakita ko maitim si Nadine Lustre. Tapos yung itsura niya talagang hindi naman ganun kagandahan. Kasi dalagita pa siya. Nag-glow up. Kaya syempre ngayon, tignan mo naman, wow, talaga mapapaganda ka. No, karamihan sa lahat ng mga artista guys, itong bata sila, iba doon matataba. Medyo bungi pa nga. No, iba talagang hindi mo maiisip, paglaki ang gaganda na eh. Kasi Rachel pa kaya? O ibig sabihin mo, pag barong-baro ang bahay mo, wala siyang karapatang gumanda. Kasi kayo, lahat ng karapatan, kinuha nyo na eh. Lahat ginawa nyo na, lahat ng karapatan ginawa nyo na at kinuha ninyo. Pero pangit pa rin kayo. Pero si Rachel, may karapatan siya, no? Si Rachel may karapatan siya. No, pero ginawa niya lang yung dapat niyang gawin sa sarili niya. At sarili niyang buhay yan, wala tayong pakialam. Yung ginagawa ninyo, tawag yan cancel culture, mga tanga. Nakaka-cancel culture kayo. So kayo, mga nabuhay kayo na maraming regret sa buhay, yun ang katotohanan. Mga hindi kayo masaya sa buhay ninyo. Hindi man kayo umamin, pero naniniwala ako, mga kawawa kayo. Ay sabi mo na sa ibang bansa ka, mayaman ka, wala akong pakialam. Kasi nung bata ka, hindi mo nagawa to. Paano isubsub ka sa pag-aaral? Tandaan nyo guys, hindi po ako against sa pagsubsub sa pag-aaral. Pero pagsisisiya mo pagdating ng panahon, meron kang minahal, inuna mo pag-aaral. Maghihinayang ka. Kaya ako, sabi ko nga, kahit may anak ako guys, kung talagang darin sa point, kasing edad ni siya ni Rachel, at magmamahal siya, i-guide ko siya, hindi ko siya pipigilan. I will guide him. Yung mga anak ko lalaki, I will guide him. Kasi naniniwala ako, pwede naman pagsabayin yan eh. Kasi ako, dahil may engineering student ako guys Engineer ako Dahil may mga classmate ako, talagang engineering student, naging sila naman, hanggang ngayon maganda buhay nila. May kotse, may bahay, di ba? Kaya ewan ko na lang sa iba talaga subsub sa pag-aaso yun, sobrang talino nila, di ba? Kaya ako nag-engineering ako, kahit sabihin natin di ako ganun katalino, di ba? Hindi ko rin sinasabi matalino ako, pero engineer ako. Iba dyan, nako po guys, kung baka sabihin nagyayabang ako. Pero magyabang na lang tayo, ganda naman di ba? Tuloy natin to. Kailangan ba po palaging babanggit ko na magpasalamat. Ba po, kahit isang beses basta nakikita mo yung tao. Yes. At sobra po yung pagpasalamat. At hindi po nakakalimutan yung ito kasi yung mga yan, yung utang na loob. Yung mga yan guys. Kailangan parang alam mo yung himod puwet na parang lagi ka na lang papasalamat. Ano ba yan? Hindi ba enough pinagpasalamat siya? Ano yan guys, utak panati ko yan. Pasensya na po, utak panati ko yan. Na parang dapat lahat talaga araw-araw magpasalamat ka. Ano yan, daig pa niya Diyos? Ang Diyos magpasalamat tayo araw at gabi. Kasi Diyos yun Pero kung ang isang tao naagawa ng mabuti sa atin, magpasalamat ka, enough na yun. Pero hindi naman ibig sabihin kahit nagpapasalamat ka,
masama, okay lang din yun. Ang masama kasi, porket nakalimutan lang, hindi nabanggit, ay talaga nag-iiyak mga walang iya. Kasi hindi pa sila kinalimutan si ganito, si ganyan, mga tanga. Utak panatiko yan, mga bobo. As long as nagpapasalamat siya, no, enough na yun. Wag kayong, wala kasi kayo mabutas kay Rachel eh. Wala kayong mabutas kay Rachel Morales eh. Kasi si Rachel ang ganda eh. Anong bubutas mo sa kagandahan ni Rachel? Wala. Kundi yung kanyang pagkukulang, may nakalimutan siya, doon yung binabanatan. Napaka-obvious nyo mga bobo. Kahit sa puso, no, guys, pasasya na po, ano? Nakakagigil lang kasi, guys, eh. No, sobrang na ako, kung ikaw magulang ni Rachel, baka hindi lang ito sabihin mo. Baka talaga pag dinakot mo yung mukha ni Rose, saka ni Teresita, paliparin mo sa Mars, eh. Kaya lang, baka yung alien sa Mars, eh, hindi tanggapin yun, ibato ulit sa ibang planeta. Di ba? Tuloy natin to. Sa akin yan, ano ko naman sa'yo, hindi ka naman nagbago. Okay naman. Di ganyan, nakipakinggan yung sinabi ni Vincent Calyada, hindi naman siya nagbago eh. Sino paniniwalaan ko, kayo o si Vincent? Siyempre si Vincent Calyada paniniwalaan ko. Siyempre si Vincent Calyada, nakakausap niya yan si Tatay Rachel, yung family Morales. So mas kilala niya. Ako, hindi ko naman sila nakakausap, pero mas malaki tiwala ako, mas more pa. Yung taong nakakausap sila, harap-harapan, nakakausap, mas naiintindihan niya ang totoong buhay ni Rachel. Di ba? Yung iba nanonood lang, akala mo daming alam eh. Talagang ang Pilipinas is the capital of judgmental na mga tao. Lahat ata ng mga judgmental na sa Pilipinas. Ay, nako po. Napakabuti mong anak eh. Napakabuti mong beneficiary na natulungan ko. Kasi tumutulong ka din sa ibang tao. Like, ikaw na yung nakakatulong dito kala papa mo, sa mga kapatid mo, sa lola mo, dito sa pamilya mo. Ikaw na yung katuwang ni papa mo. Kaya patuloy mo lang yan na maging mabuting anak. Mag-aral kang mabuti dahil para sa yan someday. Yes. May isa pa akong tanong, kamusta na pala kay ni Roel? Galing po siya dito kagabi. Sinundo niya po ako kagabi. Yung mga nakaraan po kasi, masama po yung pakiramdam niya, kaya hindi niya po ako nasusunod. Okay. So, ito pa. Alam mo ba si tatay mo? Pinilig ako yung tatay mo. Grabe yung kinigiligan na Vincent Grabe ka, ramdam ko yung kilig mo Parang ginagalaw yung tumbong mo Ganun yung kilig ni Vincent Calyada Parang ako lang yun Kinikilig Kalma if you wanna, shake if you wanna, sige lugin, kalma what you wanna, surf if you wanna, kabila naman. Ganyan pag kinikilig guys, siyempre Rochelle yan di ba? May ganyan kaya? Wala. Marzano TV 2.0. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. Grabe guys, tuloy natin. Sabi ni papa mo na naghihintay lang din daw si tatay. Grabe naman si tatay. Ganun talaga din yung sagot. Pero alam bakit ganon? Di ba? Nilinaw ni Vincent Calyada, si Tatay Rachel naghihintay na lang. Pero hindi niya sinabi na ayaw niya. Gusto nga niya, inulit ko ulit para sa mga tanga. Ibig sabihin, guys, tanggap niya. Kahit sabi mong maging sila. Kahit nag-aaral, okay lang sa kanya. Basta, wag papabayaan ang pag-aaral. Yun ang kondisyon ni Tatay Rachel. Hindi niyo ba naintindihan yung mga tanga? Sa mga basher dyan, hindi niyo ba naintindihan? Payag siya na sagutin ni Rachel si Ruel. Wala siyang problema. At hindi niya ihigpitan. No? Pero, ang kondisyon ni Tatay Rachel, huwag pababayaan ang pag-aaral. O baka sabihin naman, iba, naku Rachel, mag-focus kayo sa pag-aaral, masisira ang buhay mo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung kayo ganon, huwag si Rachel. Huwag niyong ipilit yung gusto ninyo. Hayaan nyo siya na gawin niya ang gusto niyang gawin sa buhay niya.
bigyan nyo ng guide bilang bilang magulang, bigyan nyo ng guide yung mga matatanda dyan. Ilbis na mag-overthink kayo, masyado kayong advance mag-isip. Bigyan nyo sila ng guide. Paalalahanan nyo, yun ang pinaka-the best na magagawa natin bilang followers and supporters ni Rachel Morales Matubang. Tuloy natin. Tatay kasi, napaka-suportado sa inyo ni Ruel. Kaya ganyan siya. So, sabi ko, depende na din yung sa inyong dalawa, di ba? Tama. Kaya, ang importante sa ngayon, mag-aral ka mabuti ha. Pag-ingat lagi, yung mga basher, hayaan mo yan. Normal yan sa social media. Ha? God bless sa'yo, Rachel. Ay, may allowance ka ba pala? Oo naman po, meron pa. Sige. God bless sa'yo, ha? Pati allowance na, tinanggihan niya si, pili ko, bibigyan ni Vincent Calyado si Rachel, pero tinanggihan niya. Kasi hindi siya umaasa, guys, eh. Nanggagamit ba si Rachel? Hindi. Kung nanggagamit yan, guys, sasabihin niya, hindi po, sige po, meron po ba kayong ibibigay? Akin na po yung pera ninyo. Sige, akin na yan. Hindi siya nag-take advantage dito pa lang sa video na to, guys. Hindi siya nag-take advantage kay Vincent Calyada. Hindi siya nanggamit. Hindi tulad ng sinasabi ng mga tanga. Hindi siya po nanggamit dito. Malinaw, hindi siya nanggagamit. Tuloy natin. Bibigyan sana kitang allowance, may allowance ka. Bibigyan sana kita ng allowance. O, kita nyo? Pero tinanggihan ni Rachel. O, yan ba nanggagamit? Kasi hindi kayo nanonood ng video ni Rachel, kaya napaka-obvious nyo na mga basher kayo, mga tanga. Huling-huli mo, Bili mo 5 million, naging 1 million. Magmamarites lang, mali pa. Langya. Tuloy natin to. Wala. Ay, meron pa po. Huwag na po. Mas kailangan po yan ng ibang diba? kailangan. Diba? Sa akin naman po ay meron pa naman po ako dito. Kaya May savings ka pa rin. Kita mo? Tama yan. Buti iniipon ko po. yun, tama yun. Buti hindi mo na Iniipon niya yung pera niya, di ba? Ito lang yun, eh. Teka lang. makakalimutan yung sinabi ko sa'yo na mag-savings para sa future, sa pangangailangan, yung mga emergency, di ba? Tama, and proud of you talaga, Rachel. Mag-aaral ka mabuti, ha? God bless. Salamat po. Ano pa yung masasabi mo pala sa mga Rochelle na fans kayo? Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa mga Rochelle fan namin. Sobrang salamat po Alright. sa inyo, lalo na po sa support sa amin at pagmamahal. Siyempre sa pag-appreciate din po sa akin, sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Alright. At dun po sa mga taong naiintindihan po ako at nauunawaan, salamat po sa inyong din yun. Maraming salamat po sa inyo. Kasi, ayan, kahit anong gawin ko na kalukuhan, na, Naunawaan pa rin. sobrang lawak po ng pangunawa Nawa. sa akin. Kasi, Di ba? Inano niya na, guys, ang ginamit ni Rachel dito, yung ginagawa kong kalakuan, kumbaga, pinapakita niya, kahit yung pinaka-worst ko. Baka sabihin niya, tingnan niyo, narinig niyo yan, sinabi niya kalokohan. Hindi ganun yun, ang intindi ko dyan, pag sinabi niya, kahit yung kalokohan, kasi para yung pinaka-worst mo. No? Yun yung pinaka-worst na ginawa mo, pag sinabi mo may kalokohan ka, ibig sabihin pinaka-worst, wala naman taong perfecto, guys, eh. Ako nga, may kalokohan ako, eh. Dati, No, ibig sabihin, guys, kahit sa worst and good, sinusuportahan pa rin siya at nauunawaan. Yun yung sinasabi ni Rachel dito. Tuloy natin. alam ko na 17 years old pa lang ako, tsaka hindi pa gaano, alam niyo po, makulit pa rin. Oo, Kaya normal lang yan. Salamat po sa inyo. Okay lang yan. Kahit gano'n na, yung humor ko, na-appreciate niyo pa rin. Ay naman, number one ako, na-appreciate ko yung mo. Very good ako. Very good din sa akin. Tuloy natin to, guys. Kaya, salamat po. Kahit minsan di na nakakatawa. Kaya, thank you so much po sa inyo. Sobra pong na-appreciate ko yung mga taong nakakaintindi po sa akin. Alright, di ba? Lagi ko pong nababasa yung mga negative, pero mas na pa rin po yung mga positive. Grabe, Mga advice, di ba? Po yung mga advice. Good, tama yan. Huwag mong kakalimutan yung mga advice namin para sa iyo, ha? Kasi para sa iyo yan. Siyempre, maraming salamat din kay Kuya Vincent. And sa mga Rochelle fans po, abangan niyo po yung part 4 na hindi po namin alam yung mga tanong ni Kuya Vincent. At syempre, nakakaayo din po yan. Grabe, no? Basta, guys,
Yun guys, no, pasensya na, medyo na ano. So, ngayon guys, no, itong ano guys, itong update ko lang guys, ulitin ko kasi para nasira yung ano ko. Pasensya na po. So, ito po, no, itong kay Ruel of Malalag, ano, meron siyang upload. Ato, yung kanyang, sabi niya rito, I'm the proudest langga, congratulations. No, Gas 12 Diligent with high honors Morales, Rachel May A. No, meron siyang 3,000 reactions, meron siyang 806 comments at 41 share at 2 days ago to. At grabe, mabasa mo lang to, I'm the proudest langga. At sa mga nagsasabi na hindi makapaghintay si Ruel, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako guys ay support Rachel Morales at Ruel of Malalag. At samahan nyo dito guys sa akin next video reactions. At sana po mag-comment kayo at magbigay kayo ng inyong mga opinion dito sa ginawa nating video reactions, no? At sa muli, this is Merzano again, and to God be the glory guys. Till next time. Bye bye po. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso